Nagsimula ang pelikula kung saan naghahanda sina Hua Endi at Zhao Zigang para sa isang high-stakes na duelo, bawat isa ay determinadong patunayan kung kaninong estilo ng wushu ang maghahari sa Taijin. Bago tumuntok sa platform, parehong pumirma ng death waiver ang dalawang lalaki na nagpapatibay sa kaseryosohan ng laban. Ang kanilang mga anak na lalaki na nakaupo sa gitna ng mga manonood ay nanunood ng may matinding pananabik. Nang matapos ang laban, si Wang Jia, na nasaktan sa pagkatalo ng kanyang ama, ay lumulutang sa pagkabigo at umiyak. Ang anak ni Zhao, si Xin, ay lumapit ng may mapagmataas na pagmamataas na ipinagmamalaki na ang wushu ng kanyang ama ang pinakamagaling sa buong Taijin. Hindi kayang tanggapin ang kanyang pagmamataas, hinamon ni Wang Jia si Xin na lumaban, kumpiyansa na ang wushu ng kanyang ama ang pinakamagaling na estilo. Sa sandaling magsimula ang laban, si Wang Jia ay naningil kay Xin ngunit mabilis na nagka-black eye at natalo sa tunggalian sa nakakahiyang paraan. Umalis si Xin na may ngiti ng kasiyahan. Kasunod nito, nanumpa si Wang Jia na magpapalakas at nangakong hindi na muling magpapatalo sa isa pang laban. Nang nakauwi na siya, pinarusahan siya dahil nasangkot siya sa isang alitan. Tinanong niya ang kanyang ina kung bakit tumanggi ang kanyang ama na turuan siya ng martial arts. Ipinaliwanag niya na dahil sa kanyang hika, ang mahigpit na pagsasanay ay magiging masyadong mapanganib para sa kanya. Nakiusap si Wang Jia sa kanya na ipinahayag ang kanyang matinding pagnanais na matuto ng wushu, hindi lamang para sa lakas, ngunit upang maibalik ang karangalan ng kanyang pamilya. Malumanay niyang pinaliwanag sa kanya na ang wushu ay sinadya upang linangin ang panloob na lakas at gamitin upang makatulong sa iba, hindi bilang isang kasangkapan para sa paghihiganti. Sa kasalukuyan, si Wang Jia na ngayon ay nasa hustong gulang na, ay makikitang magiliw na nakikipaglaro sa kanyang anak na babae na si Jade. Nang maglaon ay nakipagkita siya sa kanyang ina na nagmumungkahi na dapat niyang isaalang-alang ang paghahanap ng mapapangasawa sa paniniwalang kailangan ni Jade ng maternal figure. Ipinaliwanag ni Wang Jia na ang kanyang focus ay para lamang sa pagpapataas ng pangalan ng pamilya at walang oras para sa pag-ibig. Ang pagiging pinakadakilang manlalaban sa Taichuan ang tanging prioridad niya. Ang kanilang pag-uusap ay naputol ng balita ng isang challenger na humihiling ng isang tunggalian. Pagdating niya sa entablado, natigilan si Wang Jia nang makitang ang kalaban niya ay ang nasa hustong gulang na ngayon na si Xin na nakatayo sa tapat niya. Pagkatapos magpalitan ng tense na tinginan at pumirma ng death waiver, humakbang si Wang Jia sa ring. Ang kanyang kamakailang tagumpay ay nakakuha sa kanya ng katanyagan at di nagtagal, dalawang sabik na bagong dating ang lumapit sa kanya na nagsusumamo na maging kanyang mga alagad. Nang wala man ng kaalaman sa kanilang mga background, kaswal siyang pumayag na kunin sila. Kinaumagahan, hinamon at walang kahirap-hirap na tinalo ni Wang Jia ang ilang magkakasunod na mandirigma.
Matapos ng matinding labanan, umupo siya upang magdiwang kasama ang isang simpleng tasa ng tsaa. Nang gabing iyon, habang kumakain sa isang restaurant ng kaibigan, siya ay nilapitan ng isang pulutong ng mga tao na nagmamakaawa na maging kanyang mga estudyante. Malugod at masigasig niyang tinanggap sila, nang biglang isang estranghero ang umakbang at binanggit na hindi pa nakakalaban ni Wang Jia si Master Chen. Ang komentong ito ay nagpapagabag kay Wang Jia na naniniwalang natalo na niya ang bawat nangungunang manlalaban sa Taishuan. Kinabukasan, ipinalam sa kanya ng kanyang katulong na ang kanyang mga mag-aaral ay nakakakuha ng isang mabigat na bayarin at hindi nagbabayad para sa kanilang pagsasanay. Sa sandaling iyon, pumasok ang mga estudyante, bitbit ang isang nasugatan na kasama na nagsasabing siya ay sinaktan ni Master Chen. Galit na galit, pumunta si Wang Jia sa piging ng kaarawan ni Master Chen at hinamon siya sa publiko na makipaglaban na nagharap ng isa pang death wafer. Ang anak ni Jin, ang kanyang childhood friend, ay nakiusap sa kanya na lumayo at huwag sirain ang pagdiriwang, ngunit tumanggi si Wang Jia na epektibong naputol ang kanilang pagkakaibigan. Inutusan ng lahat na linisin ang lugar, hiniling ni Wang Jia ang isang sword duel kay Master Chen sa kanyang kaarawan. Nang maglaon, sa kanyang paaralan, isa sa mga estudyante ni Wang Jia na kapansin-pansin ng sama ng loob ay tumitingin sa institusyon ng may panghahamak. Nang sumunod na araw, nag-aalaga pa rin ng mga sugat mula sa kanyang tunggalian, si Wang Jia ay umuwi sa isang kakilak-kilabot na natuklasan. Parehong pinatay ang kanyang ina at anak. Sa paniniwalang may pananagutan ng isa sa mga estudyante ni Master Chen, nagmamadali siyang pumunta sa tirahan ni Chen na may hawak na espada, handang maghiganti. Gayunpaman, humakbang ang galit na estudyante, umamin sa mga pagpatay, at kinitilang sarili niyang buhay bago makapag-atake si Wang Jia. Nang makitang lumuluha ang asawa at anak ni Chen, ibinaba ni Wang Jia ang kanyang espada, natakot sa nangyari. Sa pag-uwi, ang kanyang nasugatan na estudyante ay nag-aalinlangan na inamin na siya ay lasing at ininsulta ang asawa ni Master Chen na inihayag na ang mga naunang aksyon ni Chen ay sinadya bilang isang aral, hindi pagsalakay. Puno ng pagkakasala, si Wang Jia ay nalugmok sa dalamhati. Sa kabila ng pagiging pinakakinatatakutan at iginagalang na manlalaban sa Zajin, ang pagkawala ng kanyang kaibigan, ina, at anak na babae ay nag-iwan sa kanya ng pakiramdam na lubos na mag-isa. Lumipas ang mga buwan, ngayon siya ay isang balbasarado na gala at may gusot-gusot na buhok. Si Wang Jia ay gumagala ng walang patutunguhan, emosyonal na hiwalay sa mundo. Siya ay natisod sa isang ilog at nahulog, nagsimulang malunod. Sa kanyang kahibangan, nakita niya ang mga pangitain ng kanyang ina at anak na babae na tumatawag sa kanya na hinihimok siyang sumama sa kanila, ngunit hindi pa ito ang kanyang oras. Siya ay hinatak mula sa tubig ng isang matandang babae at ng kanyang bulag na apo, si Mew. Pinapasok nila siya, nagalok ng kanlungan sa kanilang maliit na nayon. Bawat gabi, tahimik siyang umiiyak sa pagkawala ng kanyang mga mahal sa buhay at sa bigat ng kanyang mga nakaraang aksyon. Sa kanyang pamamalagi, nalaman ni Wang Jia ang tungkol sa simpleng pamumuhay ng nayon at tumutulong siyang magtanim ng mga pananim. Sa pamamagitan ng karanasang ito, nagkakaroon siya ng mas malalim na pag-unawa sa awa at disiplina sa sarili. Matapos ang ilang taon sa nayon, nakatagpo siya ng kapayapaan at kalinawan. Sa panibagong kahulugan ng layunin, nagpasya siyang bumalik sa Taishing upang bisitahin ang mga buntod ng kanyang pamilya. Bago umalis, nangako siya kay Mew na babalik siya kapag natupad na niya ang kailangan niyang gawin. Sa kanyang pagdating sa Taishing, napansin niya kung paano binago ng mga dayuhang impluwensya ang tanawin ng kanyang bayan. Ipinaalam sa kanya ng kanyang katulong na kinuha ang halos lahat sa kanya ng mga tao kung saan siya ay may utang. May misteryosong nagbayad ng bahagi ng kanyang utang at laking gulat niya dahil ang anak ni Jin ang tumulong sa kanya.
Sa pagbisita sa libingan ng kanyang ama, sa wakas ay naunawaan ni Wang Jia kung bakit nagpigil ang kanyang ama sa nakamamatay na tunggalian na iyon, at tinawag niya siyang tunay na kampyon. Sa libingan ng kanyang ina, nagpahayag siya ng pasasalamat para sa mga aral na sinubukan nitong ituro sa kanya, at inamin na siya ay masyadong mayabang upang pahalagahan ang mga ito noong panahong iyon. Pagkatapos, sa libingan ng kanyang anak na babae, ipinagtapat niya ang kanyang mga pagkukulang bilang isang ama, at kung paano ang kanyang pagmamataas na sa huli ay humantong sa kanyang pagdurusa. Kinaumagahan, binisita ni Wang Jia ang tahanan ni Master Chen at humingi ng tawad sa kanyang balo para sa kanyang bahagi sa pagkamatay ng kanyang asawa. Pumasok siya sa loob para mabigay galang at makipagpayapaan sa nakaraan. Sa kanyang pag-alis, napansin niya ang isang headline sa pahayagan, ang isang Amerikanong boksingero na nagngangalang Hercules ay tinatalo ang mga mandirigmang Chino at tinutukoy sila bilang mga may sakit na lalaki ng Asya. Dahil sa pangangailangang ibalik ang pambansang karangalan, nagbigay si Wang Jia ng pampublikong hamon kay Hercules. Kinabukasan, pumasok siya sa ring at binigyan ng death waiver. Kalmadong sinabi sa ring announcer na ang pakikipaglaban hanggang kamatayan ay kabilang sa lumang paraan. Naniniwala siya sa pakikipaglaban ng may dangal at paggalang. Tinanggihan ng tagapagbalita ang kanyang mga salita at ipinarating kay Hercules na gusto lamang siyang bugbugin ni Wang Jia. Ang tunay na ambisyon ni Wang Jia ay magbukas ng isang paaralan ng martial arts upang magkaisa ang mga Chino na nagtuturo sa kanila na gamitin ang Kung Fu, hindi para sa personal na kaluwalhatian, ngunit bilang isang esport na nagpapatibay ng pagkakaisa at paglago. Nang sumunod na araw, sumang-ayon si Wang Jia sa isang 4-on-1 na hamon laban sa apat na dayuhang mandirigma, isa-isa silang pinaglaban.